Tara! Hello, my dear! Hello, my dear Capricorn! November 8 hanggang November 14, 2024, mga my dear Capricorn. And this is, huli ka, a general reading. May langgam. Okay. So, mga my dear Capricorn, ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear Capricorn, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, so tingnan natin, kukuha ko ng oracle card my dear, para sa yung November 8 hanggang November 14, 2024, my dear Capricorn. Sabi nga dito, I know I was a distraction from your pain. Okay? I know I was a distraction from your pain. Ang una kong nakuha, my dear, is galing siya sa labas. Parang galing siya sa labas na energy. Pero pwede naman, my dear, na maging energy mo rin to. Na naging distraction ka sa isang tao sa pinagdadaanan niya. Tingnan natin, my dear. Okay, tingnan natin. Okay, meron pang isang oracle. My dear Capricorn, November 8 hanggang November 14. Gossiping only hurts. Ay! Okay. Na naman, ililipat kita, malapit na, nakakarami ka na. November 8 hanggang November 14, I know I was a distraction for your pain, gossiping only hurt, gossiping, chismis, chismosa. I can feel sa araw na to, my dear, merong mga, alam mo yun, mga dagdag bawas sa kwento na makakadagdag sa problema. Okay? Posibleng meron mga tao na magkakalat ng kwento tungkol sa'yo na posibleng makasira sa'yo o sa mga bagay na gusto mong mangyari. Okay? So, let's go tayo, my dear. So, ang gagawin na natin ngayon, ang tawag, yan ay overall energy ng November 8 hanggang November 14. Okay. Oops. So, there's a tendency, my dear, na baka ma-distract ka rin ng mga chismis sa araw na to. Baka maging headlines ka rin sa linggo na to. This is from November 8 hanggang November 14. Okay? Parang meron mga chismis na kumakalat and baka apektado ka. Okay? Tingnan natin, my dear, ha? Let me see. My dear Capricorn, November 8 muna tayo, my dear. Only love can hurt like this. Okay, the Knight of Wands and the Five of Swords. Okay? Knight is energy of action. And Five of Swords ang kasama nga sa ilalim, my dear. Hindi to maganda. Kasi normally, ang Five of Swords is energy of confrontation and abandonment. So, there's a tendency, my dear, na baka meron mga tao na gusto kang i-trigger sa November 8. Please, wag mong patulan ang mga taong kulang sa bakuna. Okay? So, pakiramdam ko rin baka meron mga nagkakalat, my dear, ng mga information na hindi tama tungkol sa'yo. Nakakapanggigil nga naman yung mga ganito, no? Yung typical na bida-bida na akala nila, alam nila kung ano yung totoong nangyayari sa buhay mo. Sarap saktan, di ba? Pero wag. Always be kind to animals. Sabi pa nga nila, di ba? Wag natin pa. November 9. Once again, wag patulan.
ang mga taong kulang sa pansin at mga taong gumagawa ng mga kwento na wala namang kakwenta-kwenta. The energy of the devil. Sabi ko na eh. And the Two of Pentacles. Dinidistract ka lang nito, my dear, para hindi ka makapag-focus sa buhay mo. Kita mo ang Two of Pentacles, you are supposed to be. Dapat busy kang mag-balance ng iyong mga problema. Problema sa pera, everything, problema sa pamilya. Tapos, may mga tao talaga na sabihin natin, pinagpala, walang ginagawa sa buhay, mga pensyonada, sila lang yung mahal ni Lord, na walang ginawang libangan kung hindi pag-usapan ka or gumawa ng kwento laban sa'yo. Of course, baka malaman mo kasi wala namang basura na hindi nangangamoy. So there's a tendency na baka makarating sa'yo ito na si ganito, si ganyan ay hindi matikom ang bibig. So ano nangyayari? Natitrigger ka. Parang gusto mong manakit. Parang gusto mong magluto ng carbonara tapos siya yung sahog. Pero once again, my dear, huwag patulan ang mga taong kulang sa vaccine. Okay, let's go tayo. November 10. Balik tayo November 9 pala. Devilish na energy, my dear. Distraction to sa'yo, November 9. So, there's a tendency pa rin na dala-dala mo pa rin yung energy. Wait lang. And we are back. Nasira yung... Nag-automatic pala yung ilaw ko. Pasensya na! Nawala sa isip ko, nag-automatic pala yung ilaw kasi naka-solar yan. Okay. Mayaman. Ay! Char lang. Okay. So, let's go back. Nasaan na ba ako kanina? Ano yung sinasabi ko? Sinasabi ko kanina, my dear, yun nga, baka i-trigger ka nitong mga ganito, ganyan, ganyan, so on, so forth. And let's go tayo sa November 10. Naloka naman ako talaga sa... Wala kang pasabi. Ikaw naman. Magsasabi ka. November 10. Pag magpapailaw ka ng mga ganun, magsasabi ka. The Six of Pentacles, okay? Yes! Finally, medyo natuwa naman ako sa card na to. November 10, you are focused with your problem. Okay? So, iwasan lang natin yung dalawang araw, November 8 at saka November 9, kasi baka hindi ka makapagtimpi talaga at meron kang mga energy na parang gusto mo talagang isahog sa lulutuin mo. Okay? But so far, November 10 is you are focused and concentrated sa iyong mga problema, my dear Capricorn. So, you are finally, November 11. Tama ba? 8. Teka lang ha. 8, 9, 10, 11. Tama. Na-distract ako. The King of Pentacles and the Queen of Wands. My dear, maayos yung usapin ng pinansyal. Mag-i-start siya, my dear, ng November 11, November 10 hanggang November 11. Ibig sabihin, nabawi mo na, my dear, yung focus and concentration mo. Okay? But once again, wag talagang... Kasi pag pinatulan mo yung unang dalawang araw, November 8 and November 9, sira to. And yun siguro ang gusto nilang mangyari, my dear. Yung hindi ka makapag-focus sa buhay mo, mas intindihin mo yung mga pinagsasabi nila, yung mga ganon, na pero so far, ang ganda ng energy ng November 10 and November 11, my dear. Focus ka, my dear, sa mga problema mo and sa energy ng King of Pentacles related sa energy of providing. So, there's a tendency na meron kang magawa. It's more on magawa, my dear Capricorn, na paraan para nakapag-provide or makuha yung mga bagay na gusto mo. And once again, eto na naman. Pag nakuha mo na naman ang mga gusto mo, my dear Capricorn, pag-uusapan ka na naman nila.
Never ending na cycle, my dear Capricorn. Trabaho yan ng mga inggitera. Let's go tayo, my dear. Ay, inggitero din pala. Let's go tayo, my dear, number. November 12. Tama ba? 8, 9, 10, 11, 12. Okay, bibilangin ko lang para sure. November 12 is the energy of the Two of Cups. Oy! And the Full card. Bagong tao, bagong relationship, okay? May mga bagong energy, may yun napapasok sa personal space mo, okay? Ganun talaga yun, my dear. No, kailangan minsan tanggalin natin yung mga bulok sa set ng mga kamatis para hindi mahawa lahat. Or, minsan, kumbaga sa cellphone, kailangan natin magbura ng mga message sa ating inbox, sa ating gallery, para magkaroon ng new message. Ganon. So, dahil I think lang, my dear, hindi mo to papatulan. Nararamdaman ko, hindi mo papatulan. So, therefore, parang nag-open to ng panibagong door para meron mga tao na pumasok sa buhay mo. And finally, sana sila yung mga tao na makakatulong na talaga sa'yo na hindi ka iba-backstab pagdating ng panahon. Pero so far, energy ng November 12 is more on bagong tao, connection, communication, exclamation, mga ganun. Okay? Ganda. Let's go tayo sa energy ng November 13. Only love can hurt like this. The 9 of Cups. Sunod-sunod. Sunod-sunod ang pagdating. My dear, yung energy ng November 8 hanggang November 14, ito yung sunod-sunod na pagdating ng mga prayers mo. Especially yung November 13. Yun na nakukuha ko dito. Parang may something na nangyayari from November, wag natin isama yung 8 at saka yung 9. Hindi ko gusto yung energy ng 8 at saka ng 9. From November 10 hanggang November 13, na yung mga minamanifest mo at dinadasal mo, ay nangyayari siya. And of course, meron mga gustong mag-distract doon sa energy na yon. Okay? Last energy, my dear Capricorn. Last Christmas, I give you my heart. Uy, my dear Capricorn, tumatanggap na ako ng mga paregalo, ha? Huwag mo kakalimutan yan. Ito pala ang aking Gcash account. Ay, joke lang. Hindi, totoo yun. Ay, sinasabi ko yan kasi puro kasi harot eh. Wait lang, my dear Capricorn. And I'm back. The Queen of Cups and the Judgment. Okay? I think, my dear, yes, hindi mo papatulan, my dear. Judgment yun nasa energy ng ilalim. 4 of Swords, the 9 of Wands, and the Sun card. Yes, my dear, hindi mo papatulan. Pero sinabi ko lang sa'yo, my dear, na nandiyan sila. Marami sa inyo, my dear, ang susubukan i-distract or i-trigger ng mga chismis, ng mga negative na energy, pero hindi sila magtatagumpay. Ay! Kasi, madedevelop mo, my dear Capricorn, yung energy na intindihin sila sa energy ng Queen of Cups. Naunawain sila na talagang yun talaga yung nature talaga nila. And hindi natin sila mababago. Kung talaga nananalaytay na, my dear, sa dugo nila ang energy ng crab mentality, ganun talaga. Diba? But so far, I would like to congratulate you, my dear, dahil napaglabanan mo ang tukso ng mga chismosa. Okay, my dear Capricorn, hindi ko na ito patatagalin kasi si Libra, umabot kami ng 20 minutes and ayoko nang umabot ka ng 20 minutes dahil sobrang tagal na nun. Okay, my dear Capricorn, yun ang reading mo para sa yung November 8 hanggang November 14, 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload and free to like, free to share,
free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.